Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, itaas, takilain natin ang pangalan ng ating Diyos. Dahil tunay nga pong karapat-dapat siyang alayan ng papuri sa anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, at maging anuman ang ating damdamin. Kaya tayo po ay magpuri sa ating Diyos. Bakat mundo, kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari.
sa buhay kong puno ng alilangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang tinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalwalhatian mo, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alilangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagkat ikaw, O Diyos, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alilangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro,
tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Tanggapin po natin ang komunyon na ito bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We will worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa unang Kronika, Kabanata 29, talata 14, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo, at ibinabalik lamang namin, lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kahit ang ating buhay ay galing sa Diyos, all these things belongs to God. We must bring the portion that belongs to God. Hindi niya ito ipinababalik para sa Kanya, kundi para sa atin upang sumagana tayo sa lahat ng bagay at subukin tayo kung tayo ay mabuting katiwala sa mga bagay na ipinahiram lamang niya sa atin. Lahat ng utos ni Lord ay may kapalit na gantimpala at depende ito kung paano tayo tumutugon dito. If your heart is right, the price is right. Amen? Bring back your tithes to God at asahan mo, kapatid, na kapag tama ang intensyon mo ng pagbabalik ng iyong mga ikapo at handog, asahan mong siksik, liglig at umaapaw ang kayang ibigay at ibalik ni Lord sa lahat ng iyong ginagawa. Tapat si Lord sa kanyang mga salita at ipinapangako. Kaya naman, maging tapat din tayo sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na nakikita ninyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa gawaing ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Mahalaga pong nais ko pong ibahagi sa araw na ito. My topic today is entitled, How Can I Help My Church Grow? Paano ko tutulungan ang aking simbahan na ito ay lumago? Sabi po ng Biblia, from Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Ephesians 4:16. Ang simbahan ay hindi isang gusali, kundi isang pamilya ng mga mananampalataya. We are a family of believers, and that is the church. Tayong lahat ay tinawag upang maging bahagi ng paglago ng ating simbahan. Lahat tayo may role na gagampanan. Lahat tayo may bahagi na dapat nating gawin sa paglago ng ating simbahan, ng gawain ng ating Panginoon. Pero paano nga ba tayo makakatulong?
Ano magagawa natin bilang miyembro upang makita ang ating simbahan na lumago sa bilang, sa dami ng dumadalo, lumago sa espiritualidad at pagkakaisa? Ngayong araw tatalakayin natin ang tatlong pangunahing aspeto kung paano tayo maaaring maging instrumento sa paglago ng gawain ng Panginoon, ng kanyang simbahan. Una, kapatid, commit to spiritual growth. Magpalago sa spiritual na buhay. Dapat ikaw at ako ay committed sa paglago. Seryoso sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. 2 Peter 3 verse 18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever." Desisyonan mo ang paglago. Kailangang seryoso. Kailangang tuloy-tuloy sa ating paglilingkod at pagsunod. Magsimula sa ating mga sarili. Hindi lalago ang simbahan kung ang mga miyembro ay hindi lumalago sa kanilang personal na relasyon sa Diyos. Maglaan tayo ng oras sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, pagdi-devotion, at pagsunod sa kanyang kalooban. Pangalawa, maging buhay na patotoo. Ang ating buhay mismo, ang unang ebanghelyo na makikita ng ibang tao. Makita sa iyo na ikaw ay nagbago ka ng totoo. Para makumbisi mo magulang mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, na totoo yung pinasukan mo dahil nagbago ang buhay mo. Maging ilaw sa iyong pamilya. Maging ilaw doon sa iyong trabaho. Komodidad upang makita ang epekto ng Diyos sa iyong buhay. Parang isang halaman, hindi ito maaaring magbunga kung hindi mo na ito lalago ng malusog. Pagtibayin ang iyong relasyon sa Diyos araw-araw. Hayaang makita sa iyong buhay ang pagbabago na nagmumula sa Kanya. Pangalawa, serve faithfully. Maglingkod ng matapat. Sabi ng Biblia, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. 1 Peter 4:10. Alamin mo ang iyong giftings, ang mga regalong bigay sa iyo ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng talento o kaloob na maaring gamitin sa paglilingkod. Saan ka mahusay? Ano ang alam mo? Paggamit mo sa ating Panginoon. Maging aktibo sa anumang ministeryo na tumutugma sa iyong kakayahan. Tulad ng pagtugtog, ng pagkanta, tulad ng music, sa pagtuturo, sa ushering, o sa misyon. Gamitin natin ang ating mga kaloob at kakayahan. Makatulong tayo sa paglago ng ating simbahan. Maging tapat kahit sa maliit na bagay. Maging tapat kahit sa maliit na bagay. Ang paglilingkod ay hindi tungkol sa laki ng posisyon, kundi sa puso ng pagpapakumbaba at katapatan. Ang Diyos ay nagbibigay ng mas malalaking oportunidad sa mga tapat sa maliit na gawain. Lucas 16:10. Ang isang orkestra ay hindi maganda ang tunog kung may isang instrumento na hindi tumutugtog. Ganyan din sa simbahan. Bawat miyembro ay may mahalagang papel na gagampanan. Mag-volunteer sa simbahan at alamin kung saan ka maaaring maglingkod. Ibigay ang iyong pinakamahusay para sa Diyos. Evangelize and disciple. Gusto mo makatulong sa simbahan? Magdala ng tao kay Kristo at mag-alaga ng bagong mananampalataya. Imbitahan mo ang iyong kapwa. Imbitahan mo ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong kapamilya. Disciple and evangelize.
Matthew 28:19, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We are commanded by God to win souls and make disciples. Magdala ng tao sa simbahan. Sabi ko nga, walang maliit na ministry kung ang lahat ng tao sa church ay nag-i-invite. Maging intentional sa pag-iimbita ng mga kaibigan, pamilya o katrabaho. Imbitahan sila dumalo sa ating church celebration. Imbitahan sila dumalo sa ating simbahan. Huwag kang mahiya dahil ito ay bahagi ng iyong misyon bilang Kristiyano. Let us invite others to come to Christ. Oportunidad, kapatid, na gamitin ka ng Panginoon, ng kaibigan mo at mahal mo sa buhay, ay nakakilala sa Diyos dahil sa iyo. Alagaan ang bagong mananampalataya. Hindi natatapos ang gawain sa pagdala ng tao sa simbahan. Dapat mo rin silang gabayan sa kanilang pananampalataya. Maglaan ng oras upang mag-disciple. Mag-pray at magturo sa kanila na mga prinsipyo ng Biblia. Iyakagin sila sa ating Connect group. Yayain sila lagi. Parang isang magsasaka na hindi lamang nagtatanim ng binhi, kundi inaalagaan ito hanggang sa ito ay magbunga. Magplano na mag-imbita ng kahit isang tao sa simbahan ngayong darating na linggo. Kapag dumalo sila, samahan sila sa kanilang paglalakbay sa pananampalataya. Journey with them as they grow. Pang-apat, promote unity and love. Itaguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Mga kaibigan, mga kapatid, hanggat maaari, iwasan natin ang anumang hidwaan. Ang hindi pagkakaintindihan ay maaaring magpahina sa simbahan. Magpatawad, magpakumbaba, magpasensya, palawakin ang pangunawa. Huwag hayaang mawasak ang relasyon dahil sa mga maliliit na bagay. Magpalakasan at magtulungan. Ang simbahan ay parang isang katawan. Lahat ay konektado. Kung masakit ang isang bahagi, lahat ay apektado. Kaya mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, palaging magpalakasan sa salita at sa gawa. Parang isang pamilya, mas lumalago ang simbahan kapag may pagmamahalan at pagkakaisa. Maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong simbahan. Magsimula sa pag-abot ng pagpapakumbaba sa mga taong hindi mo gaanong nakakasundo. Abutin natin sila. Tayo ang maunang magpakumbaba. Sabi nga, ang unang nagpapakumbaba, yun ang mas mature. Abutin natin yung mga hindi natin nakakasundo. Let us win their hearts. Let us build a strong family. Let us build a strong relationship. Panglima, support the church vision. Suportahan ang layunin ng simbahan. Suportahan natin ang layunin ng simbahan. In Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Maging bukas ang palad. Ang simbahan ay nangangailangan ng suporta. Hindi lamang sa oras at talento, kundi pati sa mga resources. Maging tapat sa pagbibigay ng ikapo at mga handog upang masuportahan ang misyon ng simbahan. Sumuporta sa mga programa ng ating simbahan. Makilahok sa mga aktibidad, outreaches, makilahok sa mga gawain at sa mga proyekto ng ating simbahan. Nagiging madali, nagiging magaan ang gawain kung lahat ay nagpa-participate, lahat ay nagtutulungan. Huwag ka lang manood, kapatid. Tumulong ka, mag-participate ka. Magdala ng ideya at enerhiya upang maisakatuparan ang mga layunin ng Diyos sa pamamagitan ng ating simbahan.
Parang isang sasakyan, hindi ito aandar kung walang gasolina. Ganyan din kapatid ang simbahan. Kailangan nito ng suporta mula sa bawat isa. Mag-commit na maging consistent sa pagbibigay at makilahok sa mga programa ng ating simbahan. Kailangan natin ng mga taong tumutulong, nagmamalasakit upang lumago ang gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang paglago ng ating simbahan ay hindi lamang responsibilidad ng pastor o ng mga leaders. Tayong lahat ay may papel na dapat gampanan sa pamamagitan ng paglago sa ating spiritual na buhay, matapat na paglilingkod, tumulong sa ating evangelism and discipleship, makiisa at sumuporta. Makikita natin ang simbahan na sumisigla at lumalago. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa aming simbahan. Bigyan mo kami ng puso na handang maglingkod, magbigay, at magdala ng mga tao sa iyo. Gamitin mo kami upang maging instrumento ng paglago sa aming simbahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Go and be a blessing to your church today. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!